Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si First Lady Liza Araneta Marcos. Kung nandito na ba talaga siya sa Pilipinas o nasa ibang lugar pa. Okay, nagpahayag na ang Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, na dumating na daw sa Pilipinas ang First Lady noon pang Lunes. So ano na ngayon? Biyernes na. At naglabas sila ng picture sa Girl Scout activity. So, nandun ang picture ng unang ginang nakikihalubili sa mga opisyalis sa Girl Scout. Ngayon, kahapon, mayroong post sa Liza Marcos official Facebook page. Thanksgiving dinner with our Filipino-Chinese community in celebration of the 50th anniversary of Philippines-China relation. Malacanang Palace, Manila, 13 March 2025. Nandyan, picture. March 13. So, nasa Malacanang siya. So, yun po ang ebidensya na nandito ang unang ginang sa Pilipinas dahil nag-dinner sila sa Malacanang kagabi, March 13. So, tanong, kontento na ba kayo? Okay, so, binasa ko ang mga comments, of people who reacted. 15,000 people who reacted. 8,900 tumatawa. So, halos 9,000. Hindi sila naniniwala. 716 galit. Ang nag-like lang is 3,000, 2,000. So, mixed reaction ng mga tao. Tapos, comments. Binasa ko. Sharon Rose Dasira. Sabi niya, is this last year or the other year's photo? So, alanganin siya sa litrato kung totoo ba na bago March 13 yung litrato. Ito naman, may another post ni Engineer JD 2 hours ago. Post niya, sabi niya, pasaylo ako sa akong pagkahimantayon pero ako na lang ning panindigan. Sabi niya, ha ha ha. Di ko sure kung late upload si Madam or nagpapa-event lang yun sila. Pasensya na kayo, Bisaya, basahin ko lang, i-translate ko Tagalog mamaya. Or nagpapa-event lang yun sila og usab para ma-emphasize nga naa na siya sa Pilipinas. Kapila di ay mag-celebrate ng 50th anniversary ng Filipino-Chinese relations. So, sabi niya, bitaw, makita man pod ang Chinese New Year, ang post ng Chinese Ambassador atong January 28, then ang post ni Madam kay naa sila sa palasyo March 13. So, dito may ipresent ni Engineer JD na post ng Chinese Ambassador, post ng Chinese Ambassador, January 28, nag-celebrate na ng Philippines China 50th anniversary. So, basahin ko ang post ng Chinese Ambassador. Dito, January 20 ito. Tapos yung baro, yung damit ni First Lady noong January 28, parehas sa damit noong March 13. Parehas. Yon ang napansin ni Engineer JB. Basahin ko ang post ng Chinese Ambassador. We are happy to celebrate the Chinese New Year together with the Filipino friends at the embassy. Thanks to you, First Lady Louie Araneta Marcos, Senate President, and other distinguished as close neighbors. So,
2025, sabi, marks the 50th anniversary of diplomatic relations between China and the Philippines. It is important to renew our original aspiration, heed the call of our people, shoulder our shared responsibility for history, people, and culture. So yan, may mga litrato. So dito sa post ng Chinese Ambassador, yun na yun, yung January 28 na na-celebrate ang 2025 50th anniversary of diplomatic relations ng ano. Anyway, ito, sinishare ko lang sa inyo ang post ni Engineer JD. So, basa tayo sa mga comments. Same Chinese community iyang kakita sa event, dili katuuhan nga gibalik ra niya ang suot pagka March 13. Yan na. Parehas ang suot ni First Lady noong January 28 at ang suot niya March 13. Ito ang sinasabi ni Engineer GD. Plus Black Friday. Renlets Storemski, correct ka, same date, engineer, haha, as if wala ta kabalo sa tinuod. Issue karon, iyaha nagipost to divert the truth na hindi ko na lang sasabihin. Pati hairstyle ni Badam, same kaayo. Maya Troa, di na nila maatik ang Pilipino, calls Engineer JD, the nerve of them. Anyway, napakadaling i-resolve naman itong issue na ito. Kung nandito na sa bansa ang First Lady, napakasimple, magpakita lang siya in an event, yung actual video na nandyan siya at tapos ng issue. Hanggang picture lang ang ipapakita, I believe, ang Pilipino mahirap maniwala. So please lang, sa palasyo, for the sake of, para matapos na itong issue na ito is, bakit hindi na lang magpakita ang First Lady in live appearance, press con ba, whatever, huwag lang picture-picture para malaman ng tambayan na nandito na siya sa Pilipinas. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaantig dahil ang income sa ating channel itinutulong natin sa tribo, livelihood assistance, pagpapatayo ng bahay o repair at iba pa. So maraming salamat sa tulong nyo. Panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni ang nahatag ni Anting Lansang o kana dayon si Agaw mo na ang nahatag sa ilaha nga lansang og mauna ni ang mga stock sa among balay nga lansang 5, 2, 3 og 2. So mauna na ang nahatag, so karon magkuha sila og gero. So mauna ni ang gero nga stock sa among balay, so nagkuha na sila og gero. Duha ka pamilya ang nagkuha karon nga adlaw. Kilala, di makapangbalay. Nagali. Hoy, bata. Hoy. Nabanggaan. Alam in ako balik. Siya ko bin ni masalaw mo kani. Sa duha ang tag-iyaan ay giusara og karga sa bao-bao. Kuya tibal kiti. Ugate.
Og karon mauna ni ang balay ni ante nga kuan na gid kaayo kanang bulsot na gyud. Mauna ni siya ang natagaan og gyero. Si ante. Wala na. Daghan gyud ang bulsot. Sakat na rin mo rin. Patay. Oo. So unsa ang imong maistorya nga natagaan na si Auntie Ogsen? Dili si Auntie kabalo magbisaya. So ikaw ang maistorya. Lain ma istorya nga. Oo. Una, salamat po sa Ginoo nga naitaw nga kapanghatag og kinsay tulog na to yung ilang mga balay. Oo. Ilabi na si mama, Oo. ilan man yung balay. Oo. Salamat gyud sa tao nga mo di kuanan sa atong Ginoo. Oo. Tigihan sa ginawa og buhat. Oo. Kana karon nakaabot si Beresin. Oo. Ay makatuloy dito sa Oo. ang gidi makalimot ang Oo. So bulsot na gyud kaayo ang balay ni Ante. Oo. Anaw kita na gyud nga karon mag-achieve ni sila. Ay bulsot na gyud kaayo. Salamat gyud.